Yung biodiversity, it describes the richness and variety of life on Wait Earth. lang guys, may binigay sa atin si Sir na gagawin, which is yung GMO. So, which is yung GMO or yung genetically modified organisms. So, yung gagawin natin is, let's find out kung ano yung mga pros and cons niya. So, pwede ba akong makahingi ng mga ideas sa inyo? So, maraming mga pros yung GMO kung iisipin mo, di ba? Yes. Kasi for 20 years, ginagamit na siya sa food consumption ng mga tao. Binibili na natin siya, nakakain natin siya. And wala naman siya mga health risk tulad ng mga wino-worry ng mga tao. At saka, isa pa, nakakadagdag siya sa disease resistance or para na rin sa immunity natin sa mga sakit. Diba? And saka, napatunayan na rin naman talaga na malaki rin talaga yung impact at na itutulong nito, lalo na sa mga tao, sa mga halaman, and lalo sa mga farmer na mas nalilesen yung mga kumakalat na pesticide sa kanilang farm. So for me, mas maganda talaga yung Pero diba, paano kung sa mga yung tao makakatik nito is may allergy, possible din na karoon din ng health risks? Meron ba siyang may side effect ba siya or sa mga taong may allergy? At saka, paano kaya sa future, may possible ba na makakatulong pa rin ba yung GMO? Okay, if that's so, let's find out or let's see kung ano yung mga pros and cons talaga ng GMOs. Hoy, kamusta? Ayos eh. Bakit? Anong problema? Mukhang malulugi ata ako sa mga tinanim ko ngayon. Ano bang nangyari? Mga peste na mga sa halaman. Nagbigay naman na din ako nakaraan ng peste sa halaman pero hindi pa rin sila nawala lahat. Yung sa akin kasi okay naman. Anong ginawa mo naman yun? Ginamitan ko siya ng GMO. Paano ba talaga nag-work yung GMO? Ganito yan. Tulad sa akin, may maisan ako. Hindi ko na ginagamitan ng anti-pesticide dahil yung GMO, kusa na yun siyang may anti-pesticide. Tsaka, na-enhance niya yung nutrients ng mga maisan ko. Pwede ko rin ba gamitin sa mga tanim ko, sa mga halaman ko? Oo naman. Mga tanim ko kasi ngayon, feeling ko malulugi ako dahil sa mga pesticides na yan eh. Kahit sprayan ko ng anti-pesticide. Hindi pa rin siya nawawala. Yung kapitibay na sikmura ng mga peste na yan. Kasi yung GMO kasi recommended siya sa mga farmers para healthy na yung mo, wala ka pang pesticide, di ka na mapapagastos. Masubukan ko nga din yan. Mal, ito na yung mais na pinapaluto mo sa akin na binili natin sa Uy, mukhang masarap to Tamang-tama, gutom na gutom ako. Sakit ng tiyan ko. Oo, ano na nangyari sa'yo? Sakit kasi ng tiyan ko. Simula pa kagabi. Mais lang naman kinain ko kagabi. Oo, mais lang naman Saan mo binili yun? Di ba dun sa kanto? Ay, ano kayang meron doon? Bakit ka ang sakit ng tiyan ko? Narinig ko sila nag-uusap doon. Sabi daw merong GMO yung mais na yun. Ano yun? Tara, kailangan natin mapunta sa doktor. Ang sakit na ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Magandang hapon din. Anong may pag-ilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang po ipa-check po ito kung ano bang ayan sa kanya. Bigla na lang po siya makita-check. Mukhang nakakain natin ng hindi mo lang po. Sige. Ano po ba ang huli niyang nakain? Ano po ang huli niyang nakain? Bumili po kami ng ng mais po doon sa may kanto po. Tapos nilalak po namin. Sabi ko nang nagtitinda doon, yung mais daw po na yun, hindi na raw po nila nilagyan ng pesticide. Alam niyo po ba kung anong mga ginamit niya sa tanim nila? May nabanggit po sila daw sa ito ay nilagyan. Yung tanim na yun daw po ay mayroong GMO. Alam niyo
ba ang epekto ng GMO? Hindi po, Dok. Hindi rin po namin alam kung ano yung GMO. Ano po ba yan, Dok? Ang GMO ay nagkakause siya ng allergic reactions at yung antibiotic sa katawan natin na release niya, and it has toxicity. Pwede niyo po ba kayo tulungan? Pwede naman ipapacheck up namin siya kung anong pwedeng solusyon sa sakit niya. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So, our topic for today is GMO. What is GMO, or genetically modified organism? Why is genetic engineering important? Simply, as something whose genetic material DNA has been changed in a way that does not occur naturally by meeting and or natural recombination. Genetic engineering allows scientists to insert or suppress desired traits or features into a organism, enhancing crops resistance for intense or promoting photosynthesis. This artificial manipulation of DNA would never happen in nature. It replaced the traditional method of selective breeding, common and completely safe practice used by growers. Genetic modification is continuous issue. So, may idea ba kayo about pros ng GMO? Okay, Cheska. Kasama sa mga pros po ng GMO is yung drought and climate resilience at saka reduced pesticide. Sa drought and climate resilience, dahil sa pag-genetically modify nila ng mga plants, they are able to tolerate drought. Sa pag-reduce naman ng pesticides, same thing, meron na silang ini-input sa genes ng plants na kung saan kaya nila maging resilient sa mga pest or mga insekto na kumakain ng mga dumadamage sa mga plants. Okay, thank you. May iba pa ba sa inyo? Kristen? Dapat din po mayroong global food security na kung saan yung mga tao dapat po may access sila sa pagkain. Like, dapat meron silang availability na dapat may sapat silang pagkain para sa lahat, and access na may mapagkukunan silang pagkain. Okay, very good. About cons naman, may idea ba kayo? Okay, Hans. It affects the loss of biodiversity. It affects the ecosystem imbalance. It reduces the food chains and ecological functions such as water purification, pollination, and nutrient cycling. May iba pa ba? Pangalawa naman po sa pag-dito sa service po, yun naman po is yung sa atin. So, nangyari po sa paligid pag yung ating immune system ay reactor po rin sa plants na nakakasama. And yung sa concept yung service na tawag sa ating plants na kasabay natin ako sa essence ng lalito Okay. May iba pa bang may idea? Ako po, Okay, ma'am. Arcel? Isa sa mga negatibong epekto nito is yung mga beneficial insect at mga soil microbes. Kung wala ito, malaki yung pagbabago sa climate, sa ecosystem, sa ating ecosystem po. May iba pa bang may tanong sa inyo? Wala na po! Okay, that's all. That's all for our discussion today. Thank you sa pakikinig and see you next meeting. Ngayon, alam na natin na balik na yung may mga tama, pero dapat matuto tayo balance ng mga pros and cons na natutunan natin sa mga information. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Home, yes I